Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na Pesma, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 39 hanggang 45. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," ganyang hindi mo nakikita ang dahilan na sa iyong mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga.
sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po, mapagpalang oras po sa ating lahat at welcome. Nandito na naman tayo sa ating munting tahanan sa PESMA Plus dito sa YouTube at sa Facebook at sa ating programang pagninilay o ang Gospel Reflections. Ang ating Gospel po sa araw na ito ay binasi po sa Gospel ng St. Luke chapter 6 verses 39 to 45. At syempre, as usual, ang opening po natin ay ang pagbasa ng words of our Holy Father o yung pagninilay ng atong Santo Papa. Basahin po natin. Today's Gospel passage present brief parables with which Jesus seeks to indicate to his disciples the path to follow in order to live wisely. With a question, can a blind man lead a blind man? Yan po ay nasa Luke chapter 6 verse 39. He wishes to emphasize that a leader cannot be blind, but must see clearly. That is, he must have wisdom in order to lead wisely. Otherwise, he risks causing damage to people who are entrusted to him. And Jesus borrows a wise expression in order to designate himself as an example of teacher and leader to be followed. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully taught, will be like his teacher. Yan naman po ay nasa verse 40. It is a call to follow his example and his teaching in order to be sound and wise leaders. In today's passage, we find another significant phrase which exhorts us to be neither presumptuous or hypocritical. It says, "Why do you see the speck that is in your brother's eyes, but do not notice the log that is in your eye?" Yan po ay nasa verse 41. So often, as we all know, it is easy or convenient to see and condemn the flaws and sin of others without being able to see our own with such clarity. We must be aware of them, and before condemning others, we must look within ourselves. In this way, we can act in a credible way, with humility, witnessing to charity. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong March 3 in the year of our Lord 2019. At sa akin naman pong kunting pagninilay, napakaganda po ng ating gospel ngayon sa araw na ito. Marami po, very compact ito. Makikita natin ilang parabola o parables ang binanggit ng ating mahal na Panginoon at tinipon po ni St. Luke. At may isa lang akong bibigyan ng pansin. Ito po yung parable na ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid na, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing"? Ngunit, hindi mo nakikita ang tahilan na sa iyong mga mata, di ba? Mapagpaimbabaw. Medyo matindi yan, di ba? Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makikita ng mabuti ang iyong sagayoy at makakikita ka ng mabuti at sagayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Actually, kaninang umaga bago po ako nag-start ng ating ng pagbabasa ngayon ay kagigising ko lang. Siyempre, ayusin mo muna ang sarili mo. At kasama dyan ang, di ba, paghihilamos, pagsusuklay, pagtutoothbrush. Siyempre, nakaharap ka sa salamin, yung mirror, di ba?
At yan po pinag-usapan namin ni Pesma Romel. Sabi ko, Pesma Romel, ano ba? Pesma Romel Jerry ng Israel. Ano ba yung mga ginagawa ng Hudyo dyan sa salamin? Lalo na pag may namatay, sabi niya, tinatakpan nila. So nakapunta kami sa ating mga superstition tungkol sa mirror. Na, di ba, sinasabi natin na kung kumikidlat, tatakpan yung mirror. Kasi sabi ko, bakit kaya? Sabi niya, ang alam niya, nung naalala niya, sinasabi na parang nagko-concentrate, hinihigop yata ng mirror yung kidlat at baka mabasag yung mirror. At, hindi ko alam. Pero, yan po ay lahat ay superstition, di ba? Sa mga movie nakikita natin na yung si Dracula, di ba? Pag dumadaan siya sa mirror, hindi mo siya makikita. Para mga ganon. So, those are all superstitions. Tandaan po natin na hindi totoo yan at yan po pinagbabawal ng ating simbahan. Ang superstition po nagsasabing ating simbahan na hindi kailangang paniwalaan at pinagbabawal pa ito. So kung babalik tayo sa gospel, titingnan natin, why do you notice the splinter in your brother's eyes but do not perceive the wooden beam in your own? So kung nasa construction ka, yung beam is malaking kahoy kasi load-bearing, kumakarga ng weight yun eh. Yan po ay malaking kahoy at yung splinter is yung maliit lang na natutusok ka. Diba? Yun yung splinter. So kung titingnan mo yung comparison, bakit yung nakikita natin ay yung maliit lang at yung nasa atin pala malaki. Yun ang unang comparison ng nakikita natin sa ibang tao. In other words, yung emphasis ng ating Panginoon, unahin muna natin ang ating sarili. Diba? Tingnan natin ang ating sarili. Now, wala pong masama yan na nakikita natin ang puwing ng iba. Kasi actually, hindi natin makikita ang puwing sa ating mata kung wala po tayong paraan. Kasi hindi mo makikita yung kung anong nasa mata mo. So, kailangan meron kang paraan na makikita yan. Hindi ko sabihin na okay lang yon, pero normal yon na we think na immediately makita natin yung puwing ng iba kaysa sa atin. Normal yun kasi hindi natin nakikita ang ating puwing o ang tahilan, sabi nila. Kung wala tayong way of doing it. At ano ba yung way of doing it? It's by looking at the mirror. Diba? Diyan natin ipapasok yung experience natin sa mirror. Yung nakikita natin sa mirror ay ang ating sarili, di ba? So kung makikita natin sa mirror, makikita natin kung ano yung nasa mukha natin. Katulad kanina, naghilamos ako siyempre. At nag-ayos, nagsuklay ng buhok. Kahit ilang peraso na yung natira, sinusuklay ko pa. So kung titingnan natin ang gospel na ito, instead of rather just looking at the object, diba? Tingnan natin ang object na iyan. Tapos na. Kasi di ba nagreklamo na tayo na, nakita na natin ang kasalanan ng ibang tao, ang kamalian ng ibang tao. Instead of just looking and end there, i-reflect natin pabalik sa atin sarili. Katulad ng salamin, ng mirror. Para makita natin ang ating sarili. Makita natin kung ano ang kakulangan ng ating sarili. So, ang aking pagninilay is, instead of criticizing yung ibang tao, nakita natin yung kanilang kamalian, gawin natin na measurement po yan kung ano tayong klaseng tao. So, we reflect ang nakikita nating kamalian sa ating sarili in such a way na makikita natin. Kasi pag hindi po hanggang dyan lang sa kanya, ang makikita na, ang sentensya sa atin, di ba? Anong sentensya sa atin dito? Anong sinabi ng Panginoon? Mapaimbabaw. We become hypocrites. So, kailangan kung ano nakita natin, let us reflect it into ourselves. Magiging basihan natin yan sa ating pag-assess ng ating sarili. Introspection. Ibig sabihin, intro, inside. Di ba? So, tingnan natin ang ating kalooban para makita natin. And of course, hindi lang hanggang doon. Kung ano man ang nakita natin sa ating sarili, panahon na po na palitan natin. Lalong-lalo na ngayong Miyerkules, this coming Wednesday is the start of the Lenten season. So, Ash Wednesday po. Ang Ash Wednesday is both fasting
Ash Wednesday po is both fasting and abstinence. Ibig sabihin mo lang karne at miss one meal. Diba? Sa mga healthy, you have to do it. We have to do it. We have to do the sacrifice. Yan po ang isang paraan kung paano natin ayusin ang ating sarili. I also encourage and suggest na kailangan po nating magbisita po sa ating simbahan at mag-confess. Confessionals po. Bisitahan natin mga confessional to prepare us during the Lenten season. So siguro hanggang dito na lang muna ako. Makita natin na normal lang po na nakikita natin ang kakulangan, kamalian ng ibang tao. Pero ang nakikita natin sana po ay yan ay magiging salamin. Mag-reflect po sa atin at makita natin ang ating sarili. Kung ano rin ang ating kakulangan at kung ano rin ang ating kamalian. At ang sabi ng ating Panginoon is, tanggalin muna ang nasa mata natin para mas makakita tayo ng mabuti. So, magbago muna tayo and then it's time na pwede nating alalayan kung sino man ang ating mga mahal sa buhay na magbagong buhay din. Sa pamamagitan po ng mga sakramento ng ating simbahan, lalong-lalo na ngayong papasok na po ang Lenten season. Thank you so much. Hanggang sa muli. Hanggang dito lang siguro ang aking pagninilay. Ito po si Rex from Chicagoland. Maraming salamat. Mapagpalang oras po sa lahat po ng aking mga kapatid sa PESMA, my brothers and sisters in Christ, sa lahat po ng na sumusubaybay sa aming munting channel. Mapagpalang oras po sa inyong lahat. Today po, in this reading gospel of today, 8th Sunday of an ordinary time, ating pagnilayan ang Ebanghelyo na isinulat ni San Lucas sa Kapitulo 6, verse 39 to 45. Sa Ebanghelyo po na ito, sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng parabola. At ang unang linya pa lang ay strike na agad tayo ng mga makamundo. Mga hipokrito. Kung talagang totoo tayo sa ating mga sarili, dapat nating aminin na tayo ay mga mapagpaibabaw. Tayo ay mga hipokrito. Ang pagiging isang hypocrite ay natural na sa atin. At kung sabihin mo sa akin ngayon na mali ako sa akin sinabi, ay sige, si Lord na po ang bahala doon. Ito dahil sa madali sa atin humatol sa ating mga kapwa ayon sa ating mga nakikita. Kahit nga nakikita lang natin sa social media, yung mga post na tayo ay nakakapag-comment nang hindi natin napapansin. Nagkukomento tayo ng ayon sa ating akala, batay at pananaw. Talaga nga naman na ang mundo ay naging isang partisan, binary, and unforgiving place. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon ay hinihiling ni Jesus o inanyayahan niya tayo na to fish the log out of our own eye before we speak of the splendor of our neighbors. Sana sa isang tunay na paraan, hinihiling ni Jesus na tandaan natin ang ating mga sariling kapintasan, our own humanity. Tulad ng pag-aalala niya sa atin sa sangkatauhan at pinili niyang mamatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Siya ay isang tao na may karaniwang malawak at maluwag ang pananaw sa lahat ng bagay. Kaya nga, mayroon tayong pagkakataon na mabuhay sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at maging mga tao na may kababaang loob. And be a people of humility.
As it is said, where there is humility, there is humanity. Indeed, to be people of humility is to be people of the cross. In other words, maging Kristiyano. To be the witnesses of Jesus Christ. May we engage with others and with ourselves in such a way that we are humble, that we hear and recognize other people's perspectives as well as our own. Yun lamang po. God bless us all. Happy Sunday po sa lahat. Naway pagpalain tayo palagi ng Diyos. May He will always bless us so that we can bless others also. Let us pray. Lord, we pray that we will not be blind guides, leading others astray, that we will follow your guidance and lead others towards you. Protect us from falling into the pit of sin, and help us to stay on the path of righteousness. This we ask and pray in Jesus' name, in His mighty name. Amen. Shalom, papuri sa Diyos at maraming salamat gwapong utod, Pisma kumpadre Rex ng Chicagoland at sa nilay po natin sa madaling araw ng linggo, kawalong linggo sa karaniwang panahon, Marso 2, 2025 at ito po'y hindi naman kahabaan, hindi naman kaiksian ng Ebanghelyo, ngunit ang laman ay sobrang dami ang ating matutunan na po, no? So, dahil ang ating Panginoon ay nagtanong sa kanyang mga lagad, no, na napakahirap tugunin, no? Pero siya rin po ang sumagot ng mga bagay na ito. Maaring ibang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag. So, piniliwanag po niya, no, na ito'y mahirap gawin, no, dahil mahulog sa hukay kapag ang isang bulag ay umakay sa isang bulag. Dito maalala ko po, no, dahil may dyan sa dinadaanan ko po, no, sa Kiryat Moshe, Jerusalem, Israel, malapit sa tulay ng tren. Nandyan po ang paaralan ng mga bulag, no? Tinuturuan silang maglakad, tinuturuan po silang makinig, no? Anong mga ideya para hindi sila disgrasya, ano po, pag tumawid, kung anong marinig na katak, no? Ramdam po nila. At yung may stick sila, no? So, kahit pa nga may sila, may taga-akay, ngunit nagkakamali pa rin. Hindi nga po bulag. So, minsan nga masagi ka ng kanilang stick, no? Napakasakit pa naman ng stick, no? So, ito pinaliwanag realidad ng ating Panginoon, dahil hindi pwedeng taga-akay ang bulag sa bulag din, no?
Pero malalim po ito ng matutunan natin. No? Kasi po, sa mga kapatid nating Hudyo, ay kung pwede po ay malamangan, no? O dalhin sa hindi mabuti, at walang takot sa Diyos, ay yun talaga ang mangyari. No? Mga ibang landas po ang kanilang kapwa, no? Tulad sa hindi pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. So, yun po ang isang bagay dyan na kakulangan po nila. No? At pinapaliwanag po ng ating Panginoon na walang alagad na makahigit pa sa kanyang guro. No? Kung siya po'y lubusang naturuan o na hasa, ay hindi ibig sabihin na mas mahigit pa siya. No? Katulag lang siya po ng kanyang guro. Yun po ang napakaganda, no? Na turo ng ating Panginoon. Ano pa ang isang mga turo po niya? No? Itong halimbawa po niya, no? Na tinitingnan natin ang puwing ng ating kapatid. Ngunit hindi natin pinapansin ang dahilan sa ating mga mata. No? Kung sa ano pa, may muta, no? O malaking tabla. O anumang bagay na harang sa ating mga mata. No? Ibig sabihin, kung nakita natin ang kasalanan ng ating kapwa, so, titingnan muna natin ang ating sarili, no? Kung ihambing natin sa pakiramdam at sa mga kapatid nating Hudyo, ay mahirap ito dahil mabilis yung pagbantay nila, no? Lalo na po sa mga kanilang mga tradisyon, no? Sa pagkain, sa pamamahinga, no? Doon sila expert. Yun nga, pag nagtulak ka lang ng bisikleta sa araw ng pamahinga, ay galit na galit po sila sa kanilang puso dahil madisturbo po sila sa kanilang paningin na may gumagawa ng hindi ayon sa kanilang turo na gumawa ka ng asor, ng bawal sa araw ng pamahinga. Ganun din po sa pagkain. Napaka-stricto po nila na kailangan ayon sa naaprubahan ng kanilang Rabbi Gadol, Rabbi Katan, no? At mabilis silang maghumusga, no? Kung hindi lang siguro dahil sa takot nila sa Diyos, ay kung ano pang magawa po nila, hindi lamang sa puso't isipan, kundi sa gagawin po nila, no? Sabi ng Panginoon, no, na hindi po tayo tulad ng mapagpaimbabaw, kundi sarili muna natin ang titingnan natin, no? Kung ano ba, at sa realidad po ay yun ang makapagpagulo. Dahil pag sinabi mo sa kapatid mong ito yung kasalanan po niya,
yung nahingian mo pa ng tawad na sa kanya na nagawa mong kasalanan, ay pinapaulit-ulit pa para dipinsa lang. Ganyan din po minsan tayo. Dinidipinsahan natin pag tayo ay koreksyonan. Sobrang clever, defensive. Pero kung totoo namang kasalanan, kailangan din po natin magpakumbaba, no? Sa lahat ng oras. Ganon din po ang ating pagsaway, no? So, hindi naman kailangan magsaway po tayo kung nakita ng kapwa natin ang ating pagmamahal o pagmamahal ng ating Panginoon dahil sa atin ay kusa pong mag-submit, no? O kusang hingi ng payo o pakumbabang magtanong kung ano pang mga gawin niyang mga dapat nasa kabutihan, no? So yun po, no? Kailangan ang puwing hindi sa atin mata makikita ng sinasaway po natin o pinapaliwanagan. At pinapaliwanag pa po nito, no, ang sign na walang mabuting punong kahoy na mamunga ng masama. Ganon din po sa masasamang punong kahoy na mamunga ng mabuti. So ito yung mga kalinhagang malalim pero kitang-kita sa realidad po sa buhay natin. At pinapaiwasan dito, no, yung kung ano yung puno, yun ang bunga. So yung bunga, ayun po ang mga kaugalian po natin sa pag-iisip, salita, sa gawa. Dahil galing po lahat yon sa ating aruga ng ating buhay, pananampalataya at physical, no? Kung ginagamit natin ang ating sarili sa hindi mabuti, so yun din po ang makita ng iba, ay yun ang bunga. Kung ano yung tinuturo natin o ano yung kaugalian po natin sa bahay, ito po'y makikita din po sa ating mga anak. Yun ang kailangan nating maingatan, no? Tulad ng pagsisimba. So, minsan ang ating madalas pag tayo ay pagod, lalo na po Sabado ay natalo sa sugal, anumang sugal, tapos nakainom pa sa gabi, overhang, kinabukasan ng linggo. Instead na samahan po ang pamilya para magsimba, ay masakit ang ulo at hindi magandang pakiramdam. Utusan ng mga anak na magsimba kayo doon, no? So paano ang mga bata magsagawa ng kanyang mga gustong gawin din sa buhay nila, na yun po ang natutunan nila sa iyo? So, maingat po tayo dapat na pagka sa bagay na pangangailangan ng ating mga anak,
lalo na sa spiritual. No? Kailangan po nating mag-ingat at tugunin ang gusto ng Panginoon. Dahil tayo po ang magulang at sa ating makikita dahil sa kanila mapunta ang mga bagay na kung anong nasa loob ng ating pamamahay ng kaugalian. Ako po isang matawag natin semi-prodigal son, pero baliktad na pagka-prodigal son. Dahil ako'y lumaya sa bahay dahil hindi ayon sa kalooban ng Panginoon ang mga pangyayari, no? Nung bumalik po ako ay dahan-dahan ko'y inayos ang aming pamumuhay na kahit pasalamat, wala. Pag mag-utos, wala ngang paki o walang please, walang pasalamat, walang pag-apresyar. O gumawa po ako ng bagay na yung patakaran, no? Na pag walang please, walang masusunod. Hindi sundin kahit magulang ka pa. Nagalit ang aking ama, bakit hindi siya sinunod ng bunso naming kapatid na lalaki. Pinag-usapan na hindi sundin pag walang please o pake. Medyo natuto rin ang aking ama, no? Ang mga magulang ko sa ganun para din sa aming kabutihan, no? Dahan-dahan po kami marunong na pong magpasalamat kahit medyo hindi kampante. Marunong na po kami mag-apresyar kahit sa maliit na bagay. Marunong na po kami hingi ng tawad kapag nagkamali. So, yun po ang ng Panginoon, no? Walang pipita sa igos sa puno ng aroma. Di rin makakapitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasalanan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ito naman, lalo na po ay magalit po tayo. Dati nung kapaligiran ko yun, no? Side ng aking ina, napakagulo, no? Mag-away sa umaga, madaling araw, sa gabi, pag malasing, no? Ganyan ang mga buhay nila. At ako'y nanindigan na kung mapasama ako'y nahiya po ko. Mahirap magsumikap naging mabuti, pero mas mabuti na lang kaysa nababad po sa kasamaan. Dahil kung mabuti ka at nakagawa ka ng masama, ay mabilis na maghanap ka ng paraan na makabalik sa tulong ng Panginoon. Kung matagal din ang pagbalik dahil sa katigasan ng ulo, no? Parang hindi pa tanggapin, no? Na masamang tao ka na, no? Dahil nakababad ka sa hindi mabuting mga gawa, no? Pero yun, no? Napakapalad natin dahil ang ating simbahan ay tinayo ng ating Panginoon, no? Na
palaging tinitira ng mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya na ang Katoliko ay karamihan, no, mabuti ang mga tinuturo ng Diyos, pero sila, no, yun nga po ako ay nakonsensya, no, pag gumawa po ako ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, dahil lang hinahanap ko ay kabutihan. Pero hindi maiwasan. Salamat po ako na mayroong simbahan itinayo ng ating Panginoon na may sakramento ng pagbabalik loob. At ramdam ko po yun. So, yun nga po ang community po namin na nag-encourage po sa amin na kung maaari buwan-buwan maghingi ng patawad, umarap sa pare. At ramdam ko po, no, na ang kapayapaan ay nasa puso't isipan dahil sa yung mga ginawang mong kasalanan ay na-absuelto, no? At hindi patong-patong sa dibdib. At dahan-dahan mo na maramdaman na ang kababaang loob maisa sa buhay mo na po, ang magaan at walang iniisip na kabigatan sa kung anuman na bagay na makasalubong, no, o maharap. Pag sinabihan ka ng kapatid mong para masaktan, kahit nasa lugar pa, nasa tama pa, ay maghingi ng pasensya at ipaliwanag ang mga bagay na nasa loob ng puso, no? So, yun lang po. At maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. At papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom. Beletraot. Back to you. May kumpadre, gwapong utod, Pisma Rex ng Chicagoland. Shalom, 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 Beletraot. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me
consoler of the abandoned souls, and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.